Sa video na ito, nakuha February 28 sa Bahrain. Mula sa bahay na ito, maririnig ang sunod-sunod na pagsabog. Naririnig nyo ba? Pinapasabog na kami dito. Diyan lang. Dito rin yung pinapasabog sa amin. Sobrang lapit namin. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Nakita niyo guys! Nakita niyo! Ayan guys! Pinapasabog na kami dito. Oh my God! Oh my God! Oh no! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ano siya? Kuha ito ng kababayan natin at OFW na si Edna. Oh my God, guys! 2 taon nang nagtatrabahong domestic helper o DH sa Bahrain ang pinapasukan niyang bahay. Ayun, no? Malapit lang sa military base ng Amerika. Ang Bahrain, kaalyado ng Amerika na nakipagsanib puwersa sa Israel na siyang mga nangunang umatake sa Iran na ikinamatay ng kanilang supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Kasamang napatay ang ilang mga miyembro ng pamilya ni Khamenei at mga matataas na opisyal ng Iran. My God, Lord. Nung gumanti ang Iran, kabilang ang Bahrain sa mga pinaulanan nito ng missiles. Oh Lord. My God. 5 araw matapos niyang makuna ng video, ramdam pa rin daw ni Edna ang trauma at takot. Hindi lang po isa, kundi halos 4 na sabog po talaga nung araw na yun. Oh my God. Oh my God. Natakot ako kasi talagang ang lakas po halos dumagundong po talaga yung buong bahay. Inisip ko po na katapusan ko na talaga. My God, Lord. Mangiyak-ngiyak po talaga ako sa sobrang takot kasi talagang wala po akong choice kasi kapag kayo po kasi yung nandito sa situation, sobrang nakakatakot talaga siya. Nagtrabaho ka dito para sa family mo tapos sa isang iglap lang sir, matatapos yung buhay mo. Oh my God. Oh my God, ano siya? Sa Pasig nakatira ang pamilya ni Edna, na ngayon natatakot din at ipinagdadasal ang kanyang kaligtasan. Akala namin okay yung lahat, lalo na malapit na siyang umuwi ngayong September. Kaya talagang takot na takot po talaga kami. Bata pa yung anak namin, marami pa kami mga pangarap din talaga. Biglang sa isang iglap pwedeng maglaho lang na gano'n. Kung kailangan na po talagang hindi kasi uuwi po talaga ako. Hindi ko po isa-sacrifice yung buhay ko dito sir. Isa lang si Edna sa tinatayang mahigit 2 milyong Pilipinong naiipit sa giyera ngayon sa Middle East. Bukod sa Bahrain at Israel, binobomba na rin ng Iran ang Qatar, Kuwait at ang UAE o United Arab Emirates. Sa Tel Aviv, gabi ng February 28. Isa ring malakas na pagsabog ang narinig ng OFW na si Mel sa building malapit lang sa kanilang tirahan, kung saan daw nakatira ang kaibigan niyang Pilipina na si Mary Ann. Yung puso ko, sobrang lakas na ng kaba. No, parang luluwa na dun sa dibdib ko. Oh my God, sabi ko, wag naman sana ka kung may mang nangyaring masama. Hanggang sa nakumpirma na lang ni Mel na isa pala si Mary Ann sa mga sinawing palad sa pag-atake. Doon na ako nang hina. Ang ultimate wish lang niya ay magka-baby. Tapos siya naging angel na. Gragasa na yung memories na magkasama kami na hanggang 12 midnight. Uupo kami sa park, mag-uusap. Yun ang banding namin. Kaya ang sakit. Dahil iilan pa lang na mga eroplano ang nakakalabas-masok sa Middle East dahil sa gyera, ang mga labi ni Mary Ann hindi pa rin maiuwi dito sa Pilipinas. Hindi pa natin masabi kung kailan siya eksaktong uuwi. Labi po ito, human remains, so nakakasket po siya. Kaya kinakailangan talagang antayin yung pagbukas ng flights muli out of Tel Aviv. Sa kasalukuyan, hindi bababa ng 1,200 ang mga namatay na sa gyera.
Dahil sa tila walang tigil na bombahan, ang mga kababayan natin sa Middle East, kanya-kanyang paraan para makaligtas, lalo na kapag umalingaw-ngaw na ang sirena. Babala na may paparating na namang mga bomba. Pagka dumating takbo talaga ako doon. Sa mga bomb shelter katulad nito, sa basement ng mga gusali, sila madalas nagkukubli, karga-karga ang mga bata at kung anuman ang mabibitbit nila. Ang nasa video, ang Pinay caregiver na si Hilda. Todo ingat daw kasi sila, lalo pat ang kanilang building malapit sa gumuhong lumang gusali kung saan namatay si Mary Ann. Kung saan po yung mga tao, tumakbo din po ako sa shelter ba? Mahirap pong makipagsapalaran eh. Lahat po ng Diyos tinawag ko po talaga na umiiyak ako. Sa kabila nito, wala pa rin daw pinagsisisihan si Hilda sa pangingibang bansa. 5,000 pesos lang daw kasi kada buwan ang sahod niya noon sa Pilipinas. Bilang kasambahay, kulang na kulang sa pangangailangan ng kanyang anak at kapatid na may sakit. Sa 5,000 po na kinikita ko po sa Pilipinas, kumikita naman po ako dito sa Israel ng 140,000 po. Ay, galing. Sa dinami-dami po ng gera na sagupa ako po dito, mas pinili ko pa pong mag-stay at makipagsapalaran dahil hindi po sapat ang kita ko sa Pilipinas. Lalaban ko pa rin po. Ang pamilya ni Hilda sa Caloocan, labis ding nag-aalala. Lalo't bibihira lang daw sila kung makapag-usap. Nitong Biyernes, nakapag-video call sila. Kami nandito nag-aalala sa'yo. Kung kami lang gusto namin umuwi dito. Wala talaga akong balak pag umuwi kahit na namimiss ko kayo. Ang inaalala ko ng mga kalagayan nyo dyan. Ingatan mo na sarili mo dyan. Sama nyo na lang ako sa mga prayers. No? Lagi naman. Huwag ka namang umiyak. Napapaiyak man ako sa iyo. Ingat ka dyan, ta. Kung saan narapat na magtago ka, doon ka dapat. Magdasal lagi. Ingat, ha. Salamat sa inyo. Malayo man ang Middle East sa atin at hindi tayo abot ng mga bomba at missile, malapit sa ating bituka ang epekto ng giyera. Ngayon pa lang, ramdam na natin ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng gasolina, pamasahe at mga bilihin. Ang napakakitid na Strait of Hormuz, kontrolado ng Iran. Dito dumadaan ang 20% ng supply ng langis ng buong mundo. Pwede naman sa ibang ruta, no? Pero ang ibang ruta, mas expensive, tataas yung presyo ng oil. Ito yung shortest. So, kung ma-close yun, o kung may high risk yun, ma-reflect yun sa reduction ng supply. Ngayon pa lang, pinag-uusapan na ang posibilidad na baka umabot ng 100 piso kada litro ang gasolina o diesel. Talagang malaki ang pagkakabahala na sa mga kagaya sa amin na mga may motorista. Dapat yan, yung sobra na yan, pang-uwi na lang namin sa pamilya namin. At alam na natin ang mangyayari kapag tumaas ang gasolina o diesel, lahat ng presyo tataas. Nangangamba po. Katulad po namin, hindi na magkapaasa ng sahod namin, sigurado apektado. Expect po natin na pahirapan ang ating next few months. Matagal nang magkagalit at magkaaway ang Iran kontra Amerika at Israel. Pinangangambahang may nuclear program ang Iran na kayang makagawa ng nuclear weapons. Sa ilalim ni dating Pangulong Barack Obama ng Amerika, may kasunduan ng Amerika at Iran. Pero naisantabi yon nung naging presidente ulit si Donald Trump. Bago ang pagsiklab ng giyera ngayon, June 2025 at noon lamang Pebrero, meron ng mga pag-ataking isinagawa ang Amerika sa Iran. Sinasabi ni Donald Trump, gagamit ako ng dahas kung ang interes ng Amerika at interes ng aming aliado ay kumbaga nasa peligro.
So signales din yan. Huwag niyo natin tignan lang yan between the United States, Israel versus Iran. It's also sending a message sa China and even sa Russia ho. Sabi nga ni Donald Trump, I'm making America great again. And the best way to show that America is great is to show to the world kami lang ang may kakayanan na mag-conduct ng ganitong klaseng military operation. Nito lang Enero, nagkaroon ng malawakang mga protesta laban sa kanilang gobyerno. Pero naghigpit ang rehimen at tinatayang tinorture at pinatay nito ang hindi bababa sa 30 to 35,000 na mga Iranian. Sa ilalim ng pamumuno ng Ayatollah, noon pa mang dekada 70, walang demokrasya sa Iran. Ang namumuno ng kanilang relihiyon at gobyerno, iisa. He has been ruling the country nung pinagdadala niya ho si Ayatollah Khomeini ho since 1989. Kumbaga ho, ang sentro ng kapangyarihan at siya rin ho ang sentro ng institusyon. Isa ho siyang imam, hindi ho siya secular leader. Dito naman sa Pilipinas, meron ding naninirahang Iranian nationals. Nangangamba ngayon sa kaligtasan ng mga naiwan nilang mga pamilya sa Iran. Si Far, Iranian ang tatay, Pilipina ang nanay. Dito sa Pilipinas, nag-aral ng dentistry at nagtayo ng klinika. Bagamat nasa Iran pa rin ang kanyang pamilya. How are you doing? That you're here? Nervous, also still some level of fear, and hopeful. Hopeful. Si Shima, full-blooded Iranian, nagtatrabaho ngayon sa isang German company dito sa Pilipinas. As of today, I have also mixed feeling, anxiety mixed with hope. Sina Ram at Ramin naman, half Iranian, half Filipino. Isang dekada nang naninirahan dito. Ram, kamusta ka? I know you can speak a little Tagalog, yeah? As of now, the thing that is going on in Iran, we are all nervous, anxieties. And Ramin, nakakapagsalita ka rin? Konti? Konti lang. Okay. After all this time, parang yung feeling ko, mix of anxiety and a hope for the future. Parang it's going to be a better future for our people back home. Si Shakran, purong Iranian, 7 taon nang nagtatrabaho rito. All of you, your families back home? Tama ba? Yeah. How are they doing? I haven't heard from them ever since Saturday. Walang balita? There's no internet connection. It's cut off. Yeah. No phone connection. No regular phone lines as well. Okay, so you don't know how they're doing? Me personally, no. That must be torture. Yes. We have experienced it in the previous war. Whenever there is a conflict inside, the best way to control people is disconnect us from the family inside. Shimam, you said this is something you never get used to. So how do you live one day at a time now? So difficult because our body is somewhere else. Your body is here, but your mind is in Iran, of course. People of Iran have been in war for so long, maybe for decades. The internet was cut off. The voices inside cannot travel outside. We've been asking for help, but nobody responds. Nobody can even hear. So your parents are there? Yes. Ramin, how about you? Kamusta ang pamilya mo? Yung last message siya, before kinakat nila yung internet, is, oh, Ramin, they started na. Yung last message ko rin is, take care. Take care, be ready. And I haven't heard since. We know rebuilding some of the lost infrastructure will take years. But the alternative would be worse. The generation after us would suffer. The whole country would suffer. We don't trust our government. We don't trust the media of government. Through the years, we have seen a lot of manipulations, fake stories, because media is completely controlled. There is no opposition anymore. What do you feel about the war that's going on? Although napatay si Khamenei, pero tuloy-tuloy din yung pagbomba, and that's horrible. I'm not saying war is good, but they don't hit civilian areas. They hit military bases. Missiles and drones are being mass-produced. For what purpose? Igalang natin ang mamamayan ng Iran kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang pamahalaan. Pero hindi ito argumento para bigyang justification yung pagbobomba at atake na ginawa ng US. Ikaw, Ramin, how are you treated dito sa Pilipinas? I'm very thankful that
At least yung hardship namin dito, it's being empathized, it's being heard. Ram, ikaw, walang discrimination ba na nararanasan mo dito? I grew up in a Filipino family. My fiance is Filipino. For me, they are the most kindest people here. Filipinos are very nice, and me specifically, because I experienced living in other countries, I can say here is the best response we get compared to all other countries. The people in Iran are very much like the people here in the Philippines. We want simple things in life too. We want to be happy. We want to be able to provide for ourselves and our family. We want to live a fulfilling life and walk in the street without being persecuted. We want to practice our own beliefs no matter what it is without the fear of being imprisoned. We want to express our own version of who we are without the fear of a baton. It's so difficult that people who love their land, they have a lot of nostalgia in their home. They cannot even go back and feel it anymore. So that's already a trauma that we cannot tell to anybody. Because for us, this is our land. We are belonging to that land, no? We should all have world peace. Yes, please. Yes. That's all we want. Sa mga bansa sa buong mundo, isa ang Iran sa tila pinagkaitan ng kapayapaan. Ilang dekada na ang mabibilang. Gayong sa kwento ng mga nakausap kong Iranian dito, wala raw kasing ganda at kasing yaman ng kanilang bayan. Gayong ang kanilang sibilisasyon, isa sa mga pinakanauna na yumabong. Pero umaasa ang aking mga nakausap na sa pagsiklab ng gyera, sisibol ang bagong pag-asa sa kabila ng napakahirap nilang pinagdadaanan ngayon. Ipagdasal nating lahat, sana matapos na agad ang gyera. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.